Acts 15, verses 22 to 35. Hear the word of the Lord. Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas, called Barsabas, and Silas, leading men among the brothers, with the following letter. The brothers, both the apostles and the elders, to the brothers who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia, greetings. Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instructions, it has seemed good to us, having come to one accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent lives for the name. Nawawala po ako. It has seemed good to us, having come to one to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives in the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth. For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements, that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from these, you will do well. Farewell. So when they were sent off, they went down to Antioch, and having gathered the congregation together, they delivered the letter, and when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. And Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. And after they had spent some time, they were sent off in peace by the brothers to those who had sent them. But Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Again, you will respond, may your word live in us and bear fruit to your glory. May your word live in us and bear fruit to your glory. So church, this is the word of the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Kung kailangan ko na pong magsalamin talaga, or medyo lutang pa rin ako ngayon. Wala ako. Okay, we have these questions. Paano ka naniniwala sa mga impormasyon na nababasa mo araw-araw? So for example, sa mga nakikita mo sa Facebook, sa social media, saan man, sa mga videos. Again, paano ka naniniwala sa mga impormasyon na nababasa mo araw-araw? Madali ka bang nagre-repost sa FB? O nag-share ka kagad sa Messenger, sa GC, for example? Na tila totoo ang nilalaman nito? Sino po sa atin ang ganun? May nakita kayo, then isi-send nyo agad. Madali ka rin bang magbahagi nito? Kung hindi man po sa social media, madali mong i-chismis, not really chismis, makipag-diskusyon ng mga nababasa mo sa mga tao. Ibig sabihin, are you right away talking about these things that you have learned or have read without first verifying kung totoo ba itong mga impormasyon na ito? When it comes to decisions, paano ka rin nagdedesisyon bilang magulang sa mga sumbong, patingin ako dun ng mga anak mo kapag sila ay nag-aaway?
Mama, ganito ginawa sa akin. And me, without hearing the other side, magagalit na lang ako bigla dun sa sinumbong ng anak ko. Bakit mo siya ginanito? Kasi ganinito niya ako eh. Ginanon mo naman pala, bakit mo? Di ba, right? So without first knowing the facts and verifying the information, kung totoo ba talaga yon, paano ka rin nagdedesisyon sa iyong trabaho kung may mga impormasyon na kailangan mong bigyang pansin? Especially, for example, emails, mga instructions ng boss. Paano mo rin tapat na pinoprotektahan ang beripikadong impormasyon na hindi ito mabahiran ng anumang kasinungalingan? Especially sa mga trusted na mga staff, ng mga boss. Paano mo ito pinoprotektahan para hindi ito basta malaman ng iba na pinagkatiwala sa iyo? Paano rin kaya tayo tapat na naninindigan sa purong katotohanan ng salita ng Diyos at ng kanyang ebanghelyo? So for example, when it comes to the truth of the gospel, the word of God itself, paano rin tayo naninindigan dito laban sa mga kasinungalingan o kaya ibang mga katuruan na taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos? For example, the worldly principles, the philosophical ideas, the leftist na tinatawag sa mundo natin, meron po kasing mga conservatist, ba tawag sa kanila, na kung ano yung kinaugalian, yun yung kanilang pinaninindigan, pero meron namang mga left na tinatawag na hindi. Pwedeng makapahimatok sa iba kahit kapwa gender mo. Right? So, paano ka naninindigan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang pinaniniwalaan mo na hindi ka basta na persuade ng ibang katuruan? Paano mo rin pinoprotektahan ang ebanghelyo, for example? Matututunan natin sa ating teksto ngayong umaga ang katapatan ng Diyos sa pagpreserba ng katotohanan nito. I love this study. Sa totoo lang po. Ang mensahe ng salita ng Diyos ngayong umaga sa atin ay, the Lord sovereignly works in guiding and protecting His church through faithful servants. Again, the Lord sovereignly works in guiding and protecting His church through faithful servants. Not merely the pastors, but imagine even the apostles during their time. For example, the letters of Paul, umabot pa rin po hanggang sa atin. Napreserba. The writings of the scribes during the Old Testament, napreserba rin po hanggang sa atin. In all of this, the Lord is the one who sovereignly works na magabayan yung simbahan at maprotektahan din po yung simbahan laban sa mga maling katuruan, lalong sa pamamagitan nga po ng mga tapat na lingkod niya. Even to the point, kung sino man ang nagpipreach ng kasulatan ng Diyos. The Lord is in all of these para po magabayan at maprotektahan ang kanyang kawan. Para sa mga bata, write this, kids, send and receive at the same time the message. That is actually what's happening here in our text. That's the idea, kids, no? Of course, the message of the Lord, ang pinupunto natin dito by implication. So again, send and receive the message.
sa science, I think yung communication daw po ay hindi mangyayari kung hindi una yon ipinadala. So dapat merong magpapadala. Hindi rin magkakaroon ng communication kung wala namang nag-receive. So dapat merong mag-receive nun. Hindi rin basta marireceive yon kung hindi maayos yung transmission. So yun po yung elements ng communication. So when we have received the word from the Lord, lahat ng elementong yon ay napreserba. At ngayon po ay atin pong naririnig mismo yung mensahe ng Diyos. That's the idea as well. Dalawang bagay ang pinapakita nito sa teksto. Okay, so una, may mga faithful messengers in these texts of verse 22 to 29. Okay? For example, yung mga nagpadala ay yung konseho ng Jerusalem. Una, napagdesisyonan nila kung kailangan pa nga bang magpasailalim sa circumcision yung mga Gentiles. Kailangan bang pakinggan yung mga Jews na nagtuturo noon? Hindi. So, another thing, nagpadala pa sila ng mga kasama. Pwedeng makasama nila Paul and Barnabas, sila Barsabas, actually Judas, and Silas. Which nangyari sa dulo, they encourage the believers in Antioch, the disciples in Antioch, and strengthen them, sabi po rito. So because of the faithful messengers, una. Pangalawa, nagkaroon din po ng grateful recipients. Again, pwede pong maipadala yung sulat, pero kung hindi tatanggapin yung sulat, baliwala po yun. Kung hindi na-receive yung sulat, of course, pero kahit nabasa yung sulat at hindi mo sinunod o pinakinggan, hindi po nangyari yung intensyon. Okay? So, importante po na it's good na magkaroon po ng grateful recipients, which is dito po, ang nangyari, they rejoiced when they read it, and they were encouraged. No? At napagtibay pa po yun sa patuloy na pag-encourage nila Judas and Silas. Ayan po. Again, for the kids, dalawa lang again, send and receive. Got it? Send and receive. Now, let's begin. Faithful messengers. Sa naging maayos na diskusyon at mapayapang pagsasaayos ng mahalagang katuruan, partikular sa kaunawaan ng Ebanghelyo, tama po ba in our previous verses, of course this chapter, in the beginning verses until last Sunday, nagkaroon po ng testimonya sila Paul and Barnabas na talagang kumilos ang Diyos sa mga Gentiles, na napasa kanila ang banal na Espiritu na nagdulot sa kanila ng pananampalataya. But because of the Judaizers contesting na sila'y hindi pa rin talaga part of the kingdom of God until magpasailalim sila sa circumcision, James, the elder na tinatawag po dito sa Jerusalem Council, ay nagbigay din ng salita. Desisyon actually na sinasabing wag na nga silang magpasailalim dahil genuine yung talagang conversion na nangyari sa kanila. Anong saysay nung circumcision? Kahit sila yung mga... Kasi kung gagawin yon, it's no longer about right relationship with God. It's about the system of Judaism na. So, they decided, if we will recall, na hindi na magpasailalim sa circumcision, but for the sake of the Jews, wag naman kayong mamuhay din pa rin ng mga nakaugalian yung pamumuhay, like sexual immorality, eating blood, for example, and others, for them not to be stumbled also, dahil hindi cheap yung grace na natanggap nyo. It is meant for you to live holy lives. After this discussion, kinailangang
tapat na maiparating sa bawat kawan sa labas ng Jerusalem ang naging desisyon na ito. Okay? This is the task. Paano maniniwala yung mga ibang simbahan outside Jerusalem na ito na yung dapat sundin? Okay? This is actually the task, but actually, this is also the challenge. Paano maniniwala na ito na nga yung desisyon at ito ay tama? So, kinakailangan may parating nga sa bawat kawan sa labas ng Jerusalem ang naging desisyon mula sa kapulungan sa ilalim ng otoridad ng Diyos. Right from here, meron na pong at least authority na pwedeng pakinggan, which is the Jerusalem Council, composed of the apostles and the elders that are recognized by the apostles. So pag sila ay nagkaroon ng pag-uusap, ayon sa kalooban o kaya pagtuturo ni Jesucristo sa kanila, sila po ay, kumbaga, mapagkakatiwalaan. Okay po. Kaya po, saad po ni Lucas in verses 22 to 29, basahin natin yung stretch na ito. Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas, called Barsabas, and Silas, leading men among the brothers, with the following letter. The brothers, both the apostles and the elders, to the brothers who are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia, greetings. Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instructions, it has seemed good to us, having come to one accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth, for it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements. What are these? No? That you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from these, you will do well. Farewell. Yan po yung parang formal letter sa panahon po nila. No? Kung mapapansin po ninyo, binigyang pansin po yung recognition ni Judas and Silas kasi sa Antioch, si Paul and Barnabas ay well received na po sila. Tawag po sa kanila persona grata. Hindi non grata ha. Talagang rare, they're really welcome. Pag sila ay tumungo dito, kailangan silang i-recognize. Pero si Judas and Silas, marahil hindi pa nga nakatungo roon, ito po ngayon yung parang binibigyang license na si Judas and Silas ay ipinadala namin para kayo ay matulungan patungkol dito sa katuruang ito. Ayan po. Meron pong isang game, marahil sa Christmas o kaya sa mga reunion, and we are familiar with this, message relay. Alam niyo po yon. Minsan pipila, dalawang magkalaban, at okay, ito yung i-relay niyong message, sabihin niyo, and then tingnan natin kung pagdating sa dulo makukuha. Di ba? Paano po ginagawa yon? Minsan isusulat ng daliri dito, A. And then N and D, for example. R, E, S, Andres, for example. Hanggang sa dulo, gagawin yon. Yung iba naman, ibubulong para hindi marinig ng kalaban. Yung iba, i-acting. No? And pag nangyari po yun, ang nakakatawa usually is pag mali yung nakuhang mensahe. Right?
Ibig sabihin, during the transmission, the relay of the message, meron pong percentage na nababawasan na po yung purong mensahe simula sa umpisa. And it is really exceptional kapag napreserba mula sa umpisa hanggang sa dulo, yung team na yon ay nagawang ma-relay ng tama yung message. Right? It is really parang, wow, ang galing ninyo. May mga videos po nito sa social media na nakakatawa, no? Minsan yung mga acting, ang layo na, simula pa lang nung sa umpisa. Kung babalik po tayo sa panahon ng mga apostol, hindi ganun kadali ang pagpapadala ng mensahe. Okay? Sobrang layo na ng development ng mundo ngayon, kumpara sa kanilang panahon. Kung sa atin, less than a second, we're not talking about second na pag nagpadala ka ng message sa messenger, it's just you will wait for 1 second, matagal pa po yun. Less than a second ang bilis. Right? Sa atin, less than a second ang pagitan ng pagpapadala ng mensahe gamit ang communication technology. Kung isipin po rin ninyo yan, actually, dadaan yung cellphone nyo sa radio ng cellphone nyo. Saan nakakonect yung cellphone nyo? Wi-Fi, right? Access point ng Wi-Fi, lalabas yun sa service provider ng PLDT or whatever. Shout out sa PLDT, no? So, dyan, tapos lalabas pa yun sa transmission sa fiber cable, no? Papunta rin sa isa pang cabinet hanggang sa pumunta pa sa isang transmission kung saan man yan. Bago pa pumunta sa cellphone nung isa, dadaan uli doon sa provider sa area nila, hanggang sa linya doon sa bahay, Wi-Fi sa cellphone pa. Less than a second mangyayari yung ganong kabilis. Minsan sa ibang bansa pa yung transmission na yun. So, ayan po yung teknolohiya natin ngayon. Sa kanila po, sa panahon ng mga apostol, bibilang ng mga araw dahil kinakailangang maipadala nila ito mismo ng physical. Okay? Yung letter, ita-travel po yan ng mga messengers. Okay? Sasakay sa kabayo, minsan maglalakad, yung iba may mga runners tatakbuhin po talaga. Hindi yan sasakay ng tricycle. Hindi yan mag-grab or lalamove. Wala po silang ganun. Literally, they will travel, yung road nila hindi pa smooth. Wala pang expressway during that time. Sometimes, ta-travel pa by sea. Sa atin po, yes, pwede din po yun. Magpapadala ka naman sa LBC. Kinabukasan pwedeng dumating. Sa lalamove din po, no? O kaya pag sa ibang bansa, ipapa-DHL po natin. Pero, ayan, nangyayari yan ngayon dahil sa transportation technology naman po natin ngayon. May mga mobile development na po tayo na mga sasakyan. Pero sila, kailangan nilang maglakad, tumakbo mismo, sumakay ng kabayo, o maglayag sa dagat para magpadala ng sulat. Think about it. Think about the relay message game. Yun po yung tatahakin nila bago mapakarating doon. Pero hindi tayo nagkaiba sa threat ng fake news. Meron din po silang threat ng fake news. Sa atin, ngayon, malala, kumbaga. Ang daling i-persuade ng mga tao na akala mo totoo yung sinasabi. Ang kailangan lang naman ay maberipika ang authenticity ng mensahe o sulat. So kung totoo yung sulat, may mga kailangang tinatawag na credentials. Actually, sa online, di ba? Are you really a human? Okay, nasan dito yung pusa? Kiklik mo yung mga ganyan. Ano yung nakasulat dito? O, totoong tao ka. So, may mga verification kung totoo yung mensahe o yung sulat. Una, kanino mismo nanggaling ito?
Kanino nanggaling yung sulat? Pangalawa, sino ang mga nagpadala? Yung mga itinalagang magdala ng sulat. Are you really an authorized messenger ng official na yon? Pangatlo, pruweba na ang mismong sulat ay may kinikilalang selyo. So kung may signature, I don't know, pero yung selyado, yung seal na yon, pag nakita nila, uy, totoong ano to? Official letter dito. Pang-apat, ang mensahe mismo sa sulat ay masasabing may integridad at kaayusan ng pagkakasulat nito. Hindi ganito magsalita si James eh. Ay, ganito yung katuruan, alam ko, sa Jerusalem Council. So yung integridad din po nung mensahe mismo. Kasi pwede pong ano po yun eh, hindi ibang tao yung nagsasalita dito. Hindi pwedeng mga disipulo ito. Kung iisipin natin ang mga factors na ito, hindi basta secure na maipadala ang sulat dahil maaaring, ito po yun naman yung mga tawag sa ganyan. Anong tawag po doon sa element ng, for example, sa insurance? Yung God's Act ba yun? Acts of God. Yung parang hindi mo maiiwasan. So, yeah. So, yung sulat, I don't know kung paano po nila pinoprotektahan yon, kung meron silang, I don't know, may bag ba sila doon, na hindi mababasa yung sulat. Imagine, hindi po pinrint yon. Sinulat ng kamay yon, mga scribes. Another thing, wala po silang for sure soft copy na sa computer. O kaya wala silang photocopy para ma-back up po yun. Para ma-back up yun, kailangang magsulat mismo uli ng scribes. Okay? Kinakailangang magsulat uli sila ng hard copy. Yun po yung kailangan gawin. May mga threat din po ng gulo. Let's say, for example, ipapadala yung sulat, i-intercept somewhere sila Judas and Silas or sila Paul and Barnabas ng mga Judaizers, kukunin yung sulat, at pag kinuha yung sulat, bubuksan, gagawa ngayon sila ng sarili nilang sulat, gagayahin yung selyo, at ilalagay doon, kailangan nyo pang magpa-circumcise. Sabi ng Jerusalem Council. Kung ganun katindi yung mga Judaizers. Kung may kopya man silang nagawa, may mga hindi mapagkakatiwalaang scribes na maaring iniiba ang pagkakasulat ng orihinal na mensahe nito sa pagkopya nila. Hindi madali yung task of sending a very important message for the salvation and the growth of the church during this time. Sa lahat ng ito, hindi ito basta mangyayari liban sa gabay ng Diyos. In other words, mangyayari lamang yung maayos na transmission ng message kung hindi dahil sa Diyos mismo na gumabay at nagprotekta mismo sa mga mensaherong yon. The Jerusalem Council, the caliber of Paul and Barnabas in teaching the church the scriptures, Judas and Silas, na pinotektahan yung mensahe. Kahit mismo ang kanyang salita na ating binabasa at sinusunod ngayon ay umabot mismo sa atin dahil sa soberano at tapat na pagpapadala sa atin ng purong mensahe nito sa pamamagitan ng mga tapat na nagsulat at nagpreserba nito, pati ang mga tapat na naghahayag nito. All of it. Behind it is God Himself. Not merely men. Kung ako lang po yung nagtuturo sa inyo rito, para wag niyo pong paniwalaan. Pero kung yung mensaherong yon ay talagang kinikilalang otoridad ng salita ng Diyos at hindi salita ng tao, then meron tayong may saysay ang lahat ng pinakikinggan natin ngayon for our faith and practice. Pinapahayag rin dito
na kinakailangan talagang mag-train. Kahapon in our conversation, no, may isang church na kilala ko sa Binyan, kinamusta ko, and later on, nabalitaan ko na hindi ganon nagpatuloy ng husto yung church, coming from malaki na rin daw yung church, dahil namatay raw po yung pastor. The problem is, nung nawala yung pastor na yon, walang sumunod na na-train at na-raise ng maayos. So, kailangan pong talagang mag-train at mag-raise up sa bawat kawan ng mga tapat na mensahero ng salita ng Diyos. Hindi lang basta yung magaling magsalita, may alam sa salita ng Diyos, may integridad na pangangalagaan yung mensahe. Tapat na tuturuan yung tao. We're not talking about of anyone here. We're talking about such people na kailangan po talagang gamitin ng Diyos para sa task ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Kinakailangan mag-train, mag-raise up sa bawat kawan ng mga tapat na mensahero ng salita ng Diyos na tapat na aalamin ang buong nilalaman ng mensahe nito at tapat na tutungo sa bawat tao para maipahayag ito at tapat na ipapahayag ito. Those messengers should know the message itself will not simply gather the people. Pumunta kayo sa church, I will preach. That person should be able to go also to where the people are. At pag nandoon siya, ituturo niya yung salita ng Diyos. Brothers and sisters, kamangha-manghang bagay ang katapatan ng Diyos na maiparating niya mismo sa atin ang katotohanan ng kanyang salita na naipreserba niya ito sa maraming panahon. If I can send to you, or you can research also, may graphic Gaano katagal yung panahon na naisulat ito. Magandang pag-aaral ito sa theology, na halimbawa, si Moses, sumunod si Samuel. Hindi po sila nag-usap para yun ang ilagay nila sa sinasabi ng salita ng Diyos. Well, the apostles, yes, pero hindi din po yan basta nagkasunod-sunod. Ibig sabihin, lahat ng nag-gather dito ay hindi sila nagkaroon ng meeting, ito yung isulat natin dito But along the way, from one generation to another, napepreserve yung katotohanan ng salita ng Diyos in writing, at yung transmission nito umabot hanggang sa atin, na walang ibang katuruan na gustong maipahatid ang Diyos sa sangkatauhan other than what has been preserved in the writing of the Word of God, which is the God-breathed Word po talaga. Right from here, I want us to have that kind of conviction na hindi basta ito salita ng tao. That's the wonder of the Bible. Isang kamangha-manghang bagay ang katapatan ng Diyos na maiparating niya mismo ang kanyang katotohanan na naipreserba niya ito sa maraming panahon na nakalipas, pati sa pagkilos ng banal na Espiritu. Bukod po roon, nag-raise ang Diyos mismo through the work of the Holy Spirit for those who will study the Word of God. They will be affected. Along the way, they will really give their lives to teach the Word of God. Hindi ba sila inumpluwensyahan ng sino man? Yung mga na-draw talaga sa salita ng Diyos, they are not compelled by anyone but by God Himself and by His Word. That they will give their lives to teach it throughout their lives because of the work of the Holy Spirit as well. Through many generations, kumikilos ang Diyos sa ganitong kaparaanan. Kamangha-mangha po ito. Naway maging alisto tayo sa kung paano rin dapat alamin ang purong mensahe ng Ebanghelyo sa paglaban sa mga maling katuruan at
bula ang propeta. The church also should be trained na malaman natin kung ano yung tama o mali. Alam niyo po yun, yung counterfeit money. Sometimes you do not know kung totoo ba yung 500 na binabayad nyo o hindi. Paano nyo malalaman? Exactly. Kailangan familiar ka kung ano yung totoong 500. Kung hindi ka familiar doon sa totoong forma ng 500 bill, hindi mo matitrace kung ano yung peke. In order for us to know what is the true gospel, kailangan malaman mo kung ano yung totoong ebanghelyo. So that other teachings, madedetermine mo, that's not what the Bible says. That is not found in the Bible. Nakuha po natin. Yan po yung una, faithful messengers. Pangalawa, matapos na maiayos at maihanda ang pagpapadala ng sulat, ito na po yung nangyari, ang mga sumunod na nangyari sa verses 30 to 35. Let's read. So when they were sent off, they went down to Antioch, and having gathered the congregation together, they delivered the letter. And when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. And Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. And after they had spent some time, they were sent off in peace by the brothers to those who had sent them. Take note of that. But Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. So, we had just read, tumungo nga po pabalik sila Paul at Barnabas sa Syrian Antioch. Diba? Doon po sila nanggaling at dinala rin po nila yung mga nalikom na ipon para po sa pagtulong sa mga nangangailangan sa Jerusalem at the time of famine. But during that time, nagkaroon naman Jerusalem Council. Ito na po yun, bumalik na po sila uli. Nakabalik na po sila Barnabas. At kasama nga po yung mga itinalagang manggagawa na sila Judas at Barsabas. Judas o Barsabas at si Silas. So, you have your Bibles, look at your footnotes. Probably, meron po kayong makikita dyan kung sino si Barsabas. Which is, kung titignan po ninyo, meron po ba? Wala pala, Sorry. Okay. Doon po sa software na nagamit ko po, si Barsabas po is isa sa dalawang pinili na papalit kay Judas among the apostles. Kung mapapansin po ninyo, kung maalala ninyo, yes, kailangang ma-replace si Judas. So, dalawa po sila. Una, si Barsabas at si Matthias. At ang napili, yung lot nag-fell kay Matthias. Ito po si Barsabas. To the level of becoming an apostle. Okay? At si Silas po yung isa na sinasabi po rito. So, matagumpay na naiparating nila ang sulat at naipahayag ito sa mga taga-Antioch. Successful na ipadala yung mensahe, ay yung sulat. Una, dahil nakabalik muli sila Barnabas at Paul. So, ibig ko pong sabihin, matagumpay kasi yung nanggaling na mga pastor nila, nakabalik uli. Can you imagine that? Diba? Of course, parang kumawala man ako rito, So, of course, sana makabalik din uli ako kung saan man ako manggagaling, di ba? Kahit nga po, umuwi ako ngayon mamaya sa Binyan, sana sa Sunday, andito pa rin ako, So anyway, the travel, everything. So that is a successful return. Pangalawa, dahil sa naging kredibilidad ng kanilang pananampalataya at ibig kong sabihin, nagre-rejoice yung mga taga-Antioch dahil ni-recognize po yung conversion nila sa Jerusalem Council. They were accepted as true brothers and sisters.
ayan po yung nangyari, na hindi na talaga nila kailangan mag-undergo ng circumcision. So yun po, ibig sabihin talagang kayo ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Nagdiwang sila na masasabing may pasasalamat. Yun po yung how I can describe also in the picture. Hindi lang basta sila na gre-rejoice, kasi na-encourage po sila eh. So nagpapasalamat din po sila. Sila rin ay pinagtibay pa sa pananampalataya nila Judas at Silas. Kumbaga parang may sumunod pa na mga well-versed din sa scripture and gospel para mas lalo pang ma-encourage po sila. Sinabing bumalik rin kinalaunan sa Jerusalem. Take note, sabi ko po kanina, in verse 33, they were sent off in peace by the brothers to those who had sent them. Sino po yung nag-send kila Silas and Judas? The Jerusalem Council. Therefore, saan sila babalik? Sa Jerusalem. Mayroon po bang verse 34? Yeah, so ako hindi ko din naman napansin yun. So, wala pong verse 34. Meron po ba kayong footnotes? Baka meron na pong nag-explain dyan sa Bible nyo. Yes. So, lumalabas po rito, merong verse 34, which is, hindi po yun yung part of the early manuscripts. Okay? May mga sumunod na kopya at nagkaroon na ng verse 34. At sinasabing, si Silas ay nanatili sa Antioch. Okay? Si Judas lang ang dumalabas na pumunta ng Jerusalem. Okay? Tignan po natin ito. At pagdating sa verse 40, nasaan, ano pong nangyari? Sa verse 40, nakasama na ni Paul si Silas. Ang tanong, saan nanggaling si Silas dito? Kung nanatili si Silas, nasa Antioch lang siya. Pero kung sinabi na pinadala muli silang dalawa sa Jerusalem, may problema po ba ron? Okay, so this is some kind of scribal error, but not doctrinal error. Okay? So, may mga kopya po ng manuscripts, kahit mga konti lang po roon, hindi po siya ganun kalaking, alam niyo po yon na error po siya. Kasi dumalabas, ano naman kung nanggaling si Silas at tumungo uli siya sa Antioch, tsaka sila naglayag ni Paul and Silas. Kung saan man nanggaling si Silas, wala pong problema. But I want us at least to learn, when you encounter these texts, meron pong ganong parang naging confusion po rito. Ayan, so wala pong problema. Okay, sa ating pagtatapos, makikita natin sa kabuuan ng naging issue ng pagsira ng purong ebanghelyo ng mga Judaizers. Remember, simula nung nagkaroon ng Jerusalem Council, ito na po yung naging pag-alis nila Paul and Barnabas, nagkaroon ng ganitong issue na pag-usapan sa Jerusalem Council. At nadesisyonan ng Jerusalem Council na i-relay na yung message, you do not need to be circumcised. In all of this, makikita natin na ang kabuuan ng issue na ito ay pinrotektahan ng Diyos ang simbahan. Ginabayan ng Diyos ang simbahan. Isa ito sa masasabing pruweba na ang salita ng Diyos ay siyang katotohanan na dapat sampalatayaan ng sangkatauhan. Of course, we're not talking about yung letter na yun. Pero kung yung letter ngang yun na napaka-importante yung mensahe ay naipadala ng Diyos kahit sa Syrian Antioch lang from Jerusalem, what can we expect na yung ating nare-receive din ngayon ay hindi kaya ring protektahan at least ng Diyos? In our confession of faith, actually sa catechism, shorter catechism, in Westminster Shorter Catechism question 4,
Ito po ang sinasabi, the scriptures principally teach what man is to believe concerning God and what duty God requires of men. Actually, isa po ito sa naging tanong kahapon, what is the truth? How can we know that these religions are teaching the truth? No? In this question, what is the scriptures? Sinabi po ang sagot po rito, the scriptures principally teach what man is to believe concerning God and what duty God requires of men. Pero before question 4, na-establish din po yung katotohanan in question actually question 3 not question 5. So sabi sa question 3, the Word of God, which is actually composed of the Old and New, is the only rule to direct us how we may glorify and enjoy Him. Mga previous pa yan, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to glorify Him forever. Now, how can we glorify Him? And what rule? Sinasabi, the Word of God is the only rule to direct us how we may glorify Him and enjoy Him. Kaya mga kapatid, karapat-dapat ding pasalamatan ang Diyos at magdiwang sa katapatan niya sa atin na tayo ay patuloy niyang ginagabayan at pinoprotektahan sa pagpreserba ng kanyang salita at sa paghirang ng mga tapat na mensahero simula pa sa mga apostol. After the apostles, there are disciples of these apostles. Sino na disciple ni John? I think si Irenaeus, and then meron pang si Polycarp. Yeah. Josephus is just a Roman historian, pero nakapag-preserve din po siya ng mga nangyari during the time of Jesus. So, all of these, even pagdating nila Constantine, nila Justin Martyr, and everything, napreserba po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Of course, may mga context po, yung mga paniniwalaan nating katuruan ngayon, even in the time of medieval, the Reformation, may mga issues po sila noon. The Word of God is still being challenged, pero na-preserve po ito. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Reformation. Maibalik po yung purong pagtayo natin sa sinasabi lamang ng salita ng Diyos, especially in terms of our salvation. Now, the question is, are you doubting everything that flows from the pulpit Sunday by Sunday? May pagdududa po ba tayo sa authority ng salita ng Diyos? Kung meron po kayong duda, mag-aral po kayo ng Greek, mag-aral kayo ng Hebrew, mag-aral kayo ng Aramaic. Pumunta kayo sa mga original na kasulatan, copies of manuscripts, kayo mismo yung mag-interpret. Tignan po ninyo kung tama yung sinasabi ngayon ng translation ng ESV. But there are other translations, let's say for example, the World something translation. Huwag po kayong pumunta ron. Si Jesus ay small g na God lang, which is the translation of the Jehovah's Witness. But in the original writing, He is God. Pero ginawa po nila lagyan ng definite, hindi naman definite article, some kind of article na a God. Na hindi naman makikita yun sa original. And then that became a teaching for them na si Jesus ay hindi naman talaga Diyos. He's just like us, na magiging gods din tayo later on eh. Now, si R.C. Sproul, sabi niya, paano natin malalaman kung totoo nga ba yung nare-receive natin? Sabi daw nung kanyang nanay, pumunta ka sa totoong source. Tama ba yung source na yun?
Now, if you want to question the Bible, pumunta kayo sa totoong source. Well, it's not the ESV. Go to the real manuscripts, know who Paul is, kilalanin niyo kung sino si John, kilalanin niyo kung sino si Moses even, who wrote the Pentateuch. At tingnan niyo kung may integridad yung sinasabi nila, kung patungkol lang ito sa layunin nila. But it is a wonder that even up to this time, salvation takes place because of such men, because of the scriptures. Sunday by Sunday, even every day, we can meditate upon it and have life, real life in the Lord. So church, we stand in the scriptures, not in the one merely who preaches it. We are just mere, sabi nga po, mouthpiece, heralds, na walang dinadagdag. Kaya mga kapatid, karapat-dapat nating mag-rejoice, even together with these Antioch believers. Mamuhay po tayo patuloy sa kanyang salita. Protektahan ito hanggang maipagkatiwala natin ito sa mga susunod sa atin, sa mga anak po natin, sa ibang mga neighborhoods, communities, and everywhere, workplaces. At patuloy po tayong magpagal sa pagtuturo nito sa lahat ng tao. Gaya ng mensahe sa atin sa umagang ito, the Lord sovereignly works in guiding and protecting His church through His faithful servants. Nagsasabi ring send and receive the message. Receive it also. Huwag kang magduda. Let us pray.